that government, I knew that Sa ikalawang kabanata ng one-on-one interview ni dating Senador Bongbong Marcos kay dating Senate President Juan Ponce Enrile, sinabi ni Enrile na tumiwalag siya noon kay dating Pangulong Ferdinand Marcos hindi para patalsikin ng diktador, kundi para pigilan ang umano'y planong military junta ng matataas na opisyal ng militar noong panahon na yun. Balak daw ng junta na i-take over ang gobyerno at patayin siya sakaling mamatay si Marcos na nooy may sakit na lupus. So the uprising of what became EDSA was not a break with my father. It was an opposition to this junta. correct. But it just happened that on the day we went to Aguinaldo, we were already going to be arrested by the presidential guards. Pero sa press conference ni na Enrile at nooy Deputy Chief of Staff Fidel Ramos noong February 22, 1986, ang unang araw ng People Power Revolution, sinabi niya na nagbitiw siya dahil hindi na niya kayang magsilbi sa gobyerno ni Marcos. Well, for myself, if I may say this, I believe that the mandate of the people does not belong to the present regime. And I know it for a fact that there had been some anomalies committed during the election. And I searched my conscience and I felt that I could not serve a government that is not expressive of the sovereign will. Ang sinasabing junta ni Enrile, bago rin daw sa pandinig ni dating Senador Rene Sagisag na naging tagapagsalita noon ni dating Pangulong Cory Aquino. Well, ngayon lang natin nadidinig yata yan dahil in the last 30 years or so, wala naman siya sinasabing ganyan. And the people would not have accepted a military junta, no? Hindi ko malaman kung bakit ngayong 2018, siguro natatakot na baka magsusunod na Pangulo si Bongbong. Kaya ngayon brown nosing. So, manong dyan yun nga, this is historical revisionism that is very self-serving. Isa pang sinabi ni Enrile, hindi raw niya alam na may sakit noon si Marcos. I did not know that the president was sick at that time. Pero sa sarili niyang isinulat na libro, sinabi niya na noong August 1983, alam niyang sumailalim sa isang kidney operation si Marcos. Maging ang pamumuno noon ni dating Pangulong Corazon Aquino, pinuna ni Enrile. I'm sorry to say this, but I realized in that first meeting that I had in that cabinet that the president that succeeded Jordan did not know anything about governance. Welta dyan ni Sagisag. Talagang walang alam, kaya ang sagot ni Pangulong ko, kandidata, talagang wala akong alam sa pagnanakaw, pandarambong, pag-abuso sa karapatan ng pantao, and the people elected her. Kaya kung sino man ang maging Pangulo, kung mahusay ang cabinet, natural na asaron sa kanilang payo. Kaya to me, that was a focus issue. Tumanggi munang magbigay ng pahayag si dating Pangulong Noynoy Aquino. Aantabayanan daw muna niya kung may lalabas pang susunod na bahagi ang pag-uusap ni na Marcos at Enrile. Pero nauna na siyang bumuelta laban kay Enrile noong Biyernes nang ilabas ang unang bahagi ng one-on-one interview. He was part of the misrule for such a long time. So I think he's not the expert in terms of governance. Tumanggi namang makialam ang palasyo pero hindi na raw magagawa ni na Enrile at Marcos na baluktutin ang kasaysayan lalo't may mga desisyon na ang korte kaugnay sa batas militar. I don't think they can twist history when there's a law and there are court decisions attesting to what happened during martial law. Lea Alves, Nakatutok, 24 Oras.